po, ang Colossus po ay sinulat ni Apostol Pablo rin nandang pagkakakunungan para patatagin ang pananampalataya ng mga mananampalataya sa Colossus. So, makikita natin, nasa kulungan ka, magpapakatag ka ng pananampalataya ng mga mananampalataya. Hindi ang gano'n para kakaiba. Pero sa Apostol Pablo, hindi na ilingan sa kakapinaguna sa parang gano'n. Bagkos ginamit ito para magpalakas ng pananampalataya ng mga kanyang kapatid sa pananampalataya. Sabi ko sa Kanisaya, isinulat ng Apostol Pablo ang liham sa mga Colossus. Habang sinakulong para pagtibayin ang pananampalataya ng mga mananampalataya sa Colossus. Yung Colossus, isang lungsod po sa Christian Manok na pinaghalong kultura ng mga Griego at Hudyo at lokal na paniniwala. So, maraming bansa ang mga maling turo, mga pamahiging, mga haka-haka. Sabi po dito, Colossians subversive. Kung paano ang na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayo gawin sa kanila. Napakasimple po, di ba? Napakapayak ng pangungusap na sinabi sa talata. Pero alam mo po, kung gano'n po ito kasimple, gano'n din po kahirap sundin to. At maraming Kristiyano na nag-struggle na masunod to. Kabilan na po ako, o unang muna na po ako. Sabi dito, magsilakad kayo gayon sa Panginoon. So kailangan, nangunguha tayo na may kamanalan. Nakikita sa ating pananalita, sa ating gawa. Nagiging ehemplo tayo sa ating pamilya, sa ating mga anak, sa ating asawa, sa ating apo, sa ating mga kamag-anak, sa ating mga magulang at kapatid. Pero ang nakakalungkot po, minsan gusto rin yung kapamilya natin, diba? Hindi naniniwala na tayo'y binabago ng Panginoon. Sabi rin, lumakad tayo, nakagulat, kung paano lumakad ang ating Panginoon Jesus. Nararapat na nakita sa atin doon, mga tao na nakakasalungan natin sa pang-araw-araw natin pamumuhay. Nakikita ba lang sa atin ng ating mga kapitbahay, ng ating mga kamag-anakan, ng ating mga klase, ng ating mga katrabaho, lahat ng tao na nakakasalungan natin. Nakikita ba sa atin si Kristo? Napakasimple po ng salita. Napakahirap gawin. Pero po, sa sumunod na talata, sabi ko, na nangangalugat at nangatatayo sa Kanya, at matibay sa inyong pananampalataya at gaya ng pagkatuto sa inyo, na sumasagdala sa pagpapasalamat. Napakalinaw po ito. Meron po apat na pangunahing pangungusap dito. Sabi rito, nangangalugat, nangatatayo, matibay sa inyong pananampalataya, sumasagana sa pasasalamat. Hindi yung Google papansin. Kasi kung sa English term, rooted and established, nasa past siya. Pero po, dito sa Tagalog, nangangalugat, nangatatayo, matibay sa inyong pananampalataya, sumasagana sa pasasalamat. Nasa present tense po siya. So, ibig sabihin, hindi siya nakalipas, hindi siya inaharap. Ibig sabihin, processing po siya, tuloy-tuloy. Ibig sabihin, patuloy na kumikilos yung Panginoon sa buhay natin. Sabi rito, nangangalugat, nangatatayo. Bakit po kailangan mag-ugat tayo sa ating pananampalataya? Bakit kailangan natin tumayo para sa ating pananampalataya? Sabi nito, matibay sa inyong pananampalataya, sumasagana sa pasasalamat. Gaano ba tayo matibay sa ating pananampalataya? Una-una, alam ba ng mga tao nakakasaluhan natin na tayo ay Kristiyano? Nakikita ko ba sa buhay natin ang ating sinasapamuhay? Matagal na kasi tayo sa buhay ang ito. Katunayan, niliwag natin ang 36 na taon.
anibersaryo ng pagkakatatag ng bahay sa Bangko. Pero mas nauna pa, sumampalataya tayo sa Panginoon bago ka natatag ang bahay sa Bangko. So, natutugat na ba talaga tayo? Pero huwag po saan tayo, huwag po natin tanongin na ito siyang kakikisuran. Kasi sabi nga ito, na nagugugat na natatayo. Nasa processing po, present tense po siya, kasalukuyan po siya. So, ang kailangan natin magpatuloy manatili at patuloy na lumago. Kasi kung nagtutugat tayo at tumitibay, kailangan mamunga tayo. At kailangan yung bungang yun nakikita sa atin ng mga tao. Ano po ba yung mga bunga na yun? Sabi, pag-ibig, kagalakan, kakayapaan, katataga, kabaitan, kabutihan, katakatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Nagkagawa po ba natin? Unang-unang pag-ibig. Alam niyo po, kung walang pag-ibig, wala akong nakundasyon yung pananampalataya natin. Kasi sabi sa ulihan, yung unang 1:4, ang Diyos ay pag-ibig. So dapat ang pundasyon natin ay pag-ibig. Kung ang pundasyon natin ay ang Diyos, patuloy po tayo magiging matatag, mananatili. At hindi po tayo magliligaw ng kahit sino. Meron po ba tayo kagalakan? Sinabi na ako kanina sa patotoo na malungkot ang buhay. Pero kung Kristiyano, bakit magiging malungkot ang buhay mo? Kung may kagalakan ka. So dapat nakikita sa iyo ng mga tao yung kagalakan mo nagmumula sa Panginoon. Kapayapaan. Diba? Sinabi kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Hindi katulad ng binibigay ng sanlibutan ng kapayapaan ang binibigay ng Panginoon. Na kahit anumang pagsubok na dumadaan, panatag pa rin tayo. Kaya po pa rin tayo. Kasi alam natin na hindi tayo pinababayaan ang ating Panginoon. Kasi meron tayong matatakbuhan, meron tayong masasandalan. Kasi meron tayong Diyos na inananampalataya. Pagkatsaga, kung nakakalungkot, isa po. Pagkatsaga, hindi po sabihin. Kung nagdilingkod tayo ng Panginoon, dapat nasa oras po tayo dumadating. Hindi po ba? Napagkatagaan natin yung trabaho natin, yung traffic papuntang trabaho. Ayaw natin mali. Pero hindi natin napagkatagaan na gumising ng maaga para lang makadalo. Marami po yung nag-i-struggle at ityano. Kabaitan. Pero siguro, bilang Kristiyano, marami sa atin, mababait na naman. Hindi po ba? O mababait lang tayo ng linggo. Mababait lang tayo kapag kapag natin yung mga kasama natin yung Kristiyano. Pero pag ibang tao na, nakalamuhan natin, sabi nga, lumalabas na raw yung tunay natin pagkatao. Kabutihan. Mabuti po ba tayo sa kapwa? Mabuti po ba tayo sa kapag-sanakan natin? Mabuti po ba tayo sa pamilya natin? Mabuti po ba tayo sa nakakapit-bahayan natin? Mabuti po ba tayo sa mga tao sa komunidad na nakakatalungan natin? Kasi kung meron mga tao nagkasala sa atin at hindi natin nakakatawa, wala pa rin tayong pagkakitan. Kapag nakikinig pa rin tayo dahil sa puso natin, kung may isang tao hindi natin kayang patawarin, wala pa rin po tayong kabutihan. Kasi po, unang-una, hindi pagpapatawad. Isa po yun sa pinakamalaking kasalanan. Yun po yung pride. Matatandaan po natin na ang pride na pagsakay ng Lucifer mula sa kalangitan. Pride na hindi natin napapansin na meron wala tayong tinataglay sa mga puso natin. Naakala natin okay lang. Naakala natin okay lang magmalaki tayo sa mga bagay na achieve natin.
Pero po, dapat po nagpapasalamat tayo. Dahil ang lahat ng natin natin ay mula sa Panginoon. Katapatan. Hindi ba po? Katapatan. Alam po ng bawat isa sa mga pumabi sa mga sarili natin kung gano'n tayo matatat sa Panginoon. Sa pagganap ng kanyang banal na kalooban sa mga bagay na ginagawa natin na hindi nakikita ng mga tao. Tayo lamang po nakakaalam ng mga tao ngayon. At ang Panginoon. Kaya hindi na humunan. Ako po, medyo napagtatanong ko yung po yung kahinahunan kasi dati po talaga. Masyado po ako nagalitin. At siguro dapat ang bawat Kristyano hindi gano'n na masyadong magagalitin na sabi ko, high blood ko na naman. Nakikita mo na lang ako, wala naman akong ginagawa. Di po ba? May mga tao nagpapakulo sa atin ng dugo natin. Kahit wala akong ginagawa, nakikita lang natin asan na asan tayo. Di po ba? Sabi nito sa panghuli, magbibigay sa sarili. Alam namin na maraming lukso sa kapaligiran natin. Maraming bagay na hindi tayo pinapabalik mula sa pinanggalingan natin. Nasa kaligtasan na po tayo. Pero patuloy pa rin tayo hinihila sa kasalanan. Patuloy pa rin tayo namumuhay. Na hindi nagpipigil sa sarili. Alam niyo po, sinasabi nga natin na bawat mga kayo dito, ang kanyang mga ibinabahagi salita, siya yung unang-una, pinupusit. Tulad po ng mga ibinabahagi ko, ako po yung unang-una pinupusit naman ko. Sabi rin sumasagana sa pagpapasalamat. So kung ano man ang sitwasyon natin, malungkot, masaya, marami tayong biyaya na natatanggap o wala man sinasabi natin wala tayong tinatanggap. Pero hindi po pwedeng wala. Hanggang gumigising tayo, natatanggap natin yung pinakamalaking biyaya at pinagkakalat sa atin ng Panginoon. So lahat ng bagay kailangan magpasalamat tayo. Katulad na ni Apostol Pablo, hindi mo ba? Nasa kulungan siya. Sila nagpupuri, nagpapasalamat. So kahit dumadaan na tayo ang mga pagsubok, kailangan nagpapasalamat tayo. Bakit po? Sabi po sa 1 Thessalonians 5:18, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo. Bakit? Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos ni Kristo tungkol sa inyo. So kahit anong sitwasyon dapat na ipapasalamat tayo sa Panginoon, dapat sinusurrender natin sa Panginoon. Lahat ng mga bagay na dinadala natin. Kasi kung iisipin natin, patuloy natin iisipin sa ating sarili at patuloy tayong nananalig sa ating sariling kaunawaan, hindi natin yung maiintindihan. Pero pag isinusurrender natin ito sa Panginoon at hayaan natin siyang kumilo sa ating mga buhay, makikita ko natin sa tagumpayan. Sabi ko sa ulit bahagi sa verse 8, kaya magsipag-ingat kayo baka sa inyo may bulihan sa pamagitan ng kanyang filosofiya at walang kamuluhan pagdaraya ayon sa saling-saling sabi ng mga tao ayon sa mga pasimulang aral ng sanlibutan at ayon ni Kristo. Meron pong kapuntang simbahan. Nakakita ng usang ilim, hindi natin malulo. Bakit po? Ang nangingin ko ng mga tao, di ba karamihan? Nasa harap ng Diyos, magkakatanggap ng mga biyaya, pagpapala nakakalimutan ng mga salita ng Panginoon, nakakita ka ng usap, hindi ka kumigil sa iyo dahil sa paniniwala mo sa mga sabi ng mga tao. Di mo ba? Meron kang mahal na aso kung malulog pinatay mo. Bakit? Kasi malas yun eh. May mga matay, kasi yung siya pinatay. May yung paniniwala. Alam mo po, dati may mga aso kami pag maalulog, pinakatay eh. Pinakatay, yun po yung nakakalungkot doon. Ang pag-alulong ng aso ay kalungkutan. O pagkikipag-ugnayan sa kapwa ng aso. Pero dahil sa malinis paniniwala natin na ipinapangaral sa atin ang sanlibutan ito, patuloy pa rin tayo naniniwala. Kapag may patay, huwag kang magwawali, huwag kang maliligo.
Meron pa rin bang sumasampalataya sa atin? Ngayon, sabi dito, kung babalikan natin, nangahugat at nangangakayo, matibay sa inyong pananampalataya, sumasagana sa kasalanan. Diyan naman ang iba to, ang sanlibutan itong puro kaalaman sa atin. Kung patuloy tayo nananampalataya, kumataag na ugat, kumakayo, hindi mo tayo pwedeng iligaw. Kasi po, isa lang ang pundasyon natin, pag-ibig ng Panginoon. Lagi po tayo nakabase sa mga salita ng Panginoong Diyos na nasa banal ng sulatan. So, ano man ang pangalan sa atin, sa libro ng ito sa amin gano'n. Sundin mo ang puso mo. Follow your heart. Pero ang pinakamadayang parte ko ng ating katawan ay ang ating puso. Dahil ano po yung nilaman ng ating puso, napupunta po sa ating isip. Kaya nga po sinasabi ng sa banal na kasulatan na, baguhin ninyo ang inyong mga isip. Hindi po ba? Ngayon po, meron po akong katanungan. Naniniwala po ba kayo na ang ating Panginoon Jesus ay namatay sa krus dahil sa ating mga kasalanan? Itaas ko ang kamay ng naniniwala. So, yung mga hindi nakataas ang kamay, hindi naniniwala. Sige, ang itaas ko ng kamay ng naniniwala. So, may nakikita ba kayo hindi nakataas ang kamay? O nangangagulan ba ito na hindi kayo naniniwala? Isa pa ho, itaas ko natin yung kamay natin yung mga naniniwala na ang Panginoong Jesus ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Huwag niyo pong ibababa. Okay. Meron po ba kayo nakikita nakababa ang kamay? Meron po ba kayo nakikita nakababa ang kamay? Sa inyong likuran, sa tagiliran, sa kaliwa kanan. Meron po ba kayo sa harapan? Meron po ba kayo nakikita hindi nakataas ang kamay? Opo. Yun, ako po. Kasi po, hindi po ako naniniwala na ang ating Panginoong Diyos ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Nakakagulat po, no? Alam niyo po, namatay ang ating Panginoong Jesus dahil sa laki ng pag-ibig niya sa katauhan. At ang napagtagumpayan ng kanyang kamatayan ay ang paglilinis ng ating mga kasalanan, past, present, and future. Kaya ang lagi nang napaalala sa atin na ang pakinig, ang may pakinig na ipakikinig ay makinig. Lagi nang pinapaalala sa atin, para hindi tayo naladaya. Kasi po, napakamalumanay kung paano gumawa ang mga kumilos ang Diyos sa buhay natin. Ipapaliwanag ko ito sa inyo. Nung natagpuan tayo ng ating Panginoong Jesus, mga patay po tayo, di ba? Patay tayo sa ating mga kasalanan. At hindi po siya namatay. Dahil sa ating mga kasalanan, ito po yung para maging mas malinaw. Nung natagpuan tayo ng ating Panginoong Jesus, ang identity natin ay sinner. Lahat tayo makasalanan, di ba? At hindi po siya namatay dahil sa ating identity. Ito po para maging mas malinaw. Yung asawa ko po si Ruby, 35 taon na po kami kasal, 37 taon na po kami magkasama. Nung makilala ko po siya, identity niya, single. Pero hindi ko po siya pinakasalan dahil single siya. Pinakasalan ko siya dahil sa pag-ibig sa kanya, sa pagmamahal ko para sa kanya. At yun po rin yung ginawa ng Panginoon. Nung natagpuan niya tayo, mga makasalanan tayo, patay tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Pero dahil sa pag-ibig niya sa atin, binago niya ang ating pagkakakilanlan. Sabi nga ito, nung pinakasalan ko ang aking asawa, dahil sa pag-ibig ko para sa kanya, hindi dahil single siya. Yung pag-ibig na yun, ang nag-produce ng covenant sa pagitan namin dalawa, na nagbago sa kanyang identity from single to married.
Ganyan din po tayo sa Panginoon. Nung tinanggap at sumampalataya po tayo sa ating Panginoon, nabago po yung identity natin from sinner to bride, to holy, righteous, redeemed of the Lord, child of God, bought by blood. Hindi po ba? Binago ng Panginoon yung identity natin. Nung nagkaroon tayo ng covenant sa Kanya dahil sa ating pananampalataya sa Kanya. Isipin niyo po ito. Kapag po may kumigan sa aking asawa, siyempre po gagawin ko lahat. Papalitan ko yung langit at lupa para magalit siya. Bakit? Dahil nawala siya? Hindi po. Dahil ang pag-ibig ko para sa Kanya. At gayon din po yung ginawa ng Panginoon sa krus. Dahil sa laki ng pag-ibig niya sa atin, hinayaan niyang masaktan siya. Alimurahin, hamakin, libakin, sipain, suntukin, tadyakan. Na naging dahilan ng pagkabali ng kanyang buto. Paghampas na nag-iiwalay sa kanyang balat, laman at buto. Paglalagay ng korona ng sa kanyang ulo na bumabaon sa kanyang bungo. Bakit? Kasi pwede na naman hindi gawin niyo kung wala siya pag-ibig sa atin, di ba? Pero dahil sa laki ng pag-ibig niya sa atin, lahat yung tiniis niya. Para lang maging mabago yung identity natin from sinner to righteous. Dahil tinupos niya ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Bakit po? Bakit niya po ginawa yun? Sinabi po na po natin sa unang bahagi ng sa uling bahagi ng unang 1:4-8, ang Diyos ay pag-ibig. Dahil siya mismo yung pag-ibig. Siya mismo yung pag-ibig na dapat pundasyon ng lahat ng ating pananampalataya. Yung pag-ibig na nagbataan lahat ng kahirapan para magbago tayo sa paningin ng Panginoon. Kung tinignan tayo ng Panginoon, nakita ng Panginoon sa atin ay pinamuhay natin ang buhay ng Kristo. Pero nung tinignan siya ng Panginoon, nakita sa kanya na pinamuhay niya ang buhay ko. Ang buhay mo ng bawat isa sa atin. Hindi po ba napakalaki ng pag-ibig na ginawa ng Panginoon para sa atin? Kasi po, bakit? Dahil siya po mismo ang pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig. At yun po yung pinakamatatag na pundasyon. Pag-ibig po ang nagpapaugat sa atin, ang nagpapanatili at nagpapakayo sa atin. Nagpapatibay sa ating pananampalataya at nagiging mapagpasalamat tayo sa lahat ng bagay at oras. Dahil po sa pag-ibig, ay pinagkaloob sa atin ng Panginoong Kristo. At dito po pasok ng gospel. Pakinggan niyo po ito. Sabi ko sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Malinaw po, di ba? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Hindi po sinabi, gayon na lamang ang kasalanan ng sangkatauhan. Hindi po ba? Malinaw po. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan at kanyang binigay ng kanyang bugtong na anak upang kung ang sino mang sumampalataya ay huwag mapahama, kundi magkaroon ng ano po? Buhay na walang hanggan. Sabay-sabay po, kakasan natin. I-claim po natin. Buhay na walang hanggan. Isa pong malakas. Buhay na walang hanggan. Sa ating po ang biyaya, kapurihan, at kapayapaan sa Diyos po ang